Okay, sugod na ta, Brad. Brad. Ang atong pagtuon karon mahitungod sa gitawag nga the living spirit of prophecy. So sumala diri, Brad, sa Answerer 1, page 56, paragraph 2. But while there flows from the golden bowl, Zechariah 4:2, that inspiration which enable one to be a true Christian. So para mahimo tang matuod nga Kristiyano, kinahanglan ang oil na atong i-consume ay gikan gyud sa golden bowl. Kay ang golden bowl mao man na siya ang kinahanglan sa iglesia sa Ginoo para mahimo siyang kahayag sa kalibutan. So kung dili ta maka-consume o makasabot sa inspiration nga gikan sa golden bowl, dili ta mahimong tinuod nga Kristiyano. So sumala diri sa Biblia sa ikaduhang Timoteo 3:16, all scripture is given by inspiration of God. Subot pasabot nga ang tanang kasulatan gikan na siya sa inspirado. So, ang tanang kasulatan gibay na siya kay naa may tulo ka mga gitawag ka mga ang Ginoo. Una, revelation. Ikaduha, kanang interpretation. Ikatulo, bind up. Ang Biblia nasulat na siya, revelation na siya, tapos gi-interpret o gi-bind. So muna siya ang Bible. Pero pag abot sa spirit of prophecy at chakarad, gi-bind na siya, muna siya na all scripture, apil man ang Bible in spirit of prophecy, scripture man na siya, gi-bind na siya, muna siya ang binding nga gidala karon sa Davidian, Vision. Okay? Karon, ingon diri na ang pagsulat di ay sa Biblia o scripture from inspired men. So, gi-inspired ang tao sa pagsulat. Sumala sa Book 1 sa Selected Messages, page 21, paragraph 1. The Bible is written by inspired men, but it is not God's mode of thought and expression, it is that of humanity. So, kinahanglan ang tao, i-inspired siya sa balang espiritu para makasulat siya. Kaya kung di siya inspired, ang masulat niya mahimong sayop. So, ingon dire, it is not the words of the Bible that are inspired, but the men that were inspired. Inspiration acts not on a man's words or his expression, but on the man itself, who, under the influence of the Holy Ghost, is imbued with thoughts. Imbued with thought. So, but pasabot, ang inspiration di ay, ang gi-inspired ang tao, dili ang mga sinulat. Ang tao ang gi-inspired para magsulat og Biblia. So walay propesiya nga miabot sa tao sa iyang kaugalingong pagbulutan. So ang Biblia, Espiritu Stagna og ang rad given by inspiration. Ilalom sa impluwensya sa Holy Ghost. So muna siya nga bind na siya. So ang atong topic nga pagaisgutan kanang gitawag nga inspiration, the living spirit of prophecy. Kay ang pagtuon manggod sa ubang mga Davidian, majority sa Davidian, ang gitawag nga living spirit of prophecy, didto na daw na siya mahitabo sa kingdom. Pero ingon nga karon sa atong pagtuo sa original nga pagtuo sa mga original na Davidian sa panahon pa ni Brother Hotep, ang gitawag nga inspiration or living spirit of prophecy na naagyud na
sa atong panahon. Dili na siya didto ra siya mag-activate sa gitawag nga kingdom. Ang living spirit of prophecy na ana sa atong panahon. Karon kinsa man ang association na nagrepresentar sa living spirit of prophecy. So ingon dere, the Bible, without human channel is as inactive as thought it were but ink and paper. Moreover, the spirit too, apart from man, is also inactive. So kinahanglan na ay tao, no? Human channel. Kay para na ay maka-explain sa mga question, na ay makahatag og answer sa mga question. So, mao na siya kay only ink and paper na siya, pero ang nasulat ang Biblia tungod sa gitawag nga inspiration. Kung ibulag nimo ang tao, ingon dere, inactive. Okay? Ingon dere, tas inspiration. Ingon dere, the ways of inspiration are constant. The same yesterday, today, and tomorrow. Questions concerning revealed truth must be therefore be answered in the same way today as they were in John's time. So naagyo'y buhi na gitawag nga living spirit of prophecy. Kay ang inspiration, gitawag ganig inspiration na ay living, na ay buhi. The ways of inspiration are constant, padayon, the same yesterday, today, and tomorrow. Questions concerning revealed truth must be answered. Kay nga naman, kung mangutana ka, si Barhote patay naman, imo patong kubkubon si Barhote para pangutanon, para makatupag, no? Ang pamaagi sa inspiration na agyo'y buhi na tao, dili patay na tao, nga constant yesterday, today, and tomorrow para matubag ang mga revealed truth, ang mga question concerning revealed truth must therefore be answered. So mao na siya. Mao gihapon in the same way to today as they were in John's time. So mao na siya. So ang inspiration di ay constant, pareha kaniadto karon og sa umalabot. So diha pa lang medyo ma-refute na nato tong ilang giingon na didto pa sa kingdom ang living spirit prophecy. Kay ang inspiration dili na wa manggod na siya kanang nagpadayon mangyud na siya ato nang pamatud-an karon. So ingon diri sa answer 1, inspiration moreover always brings the messengers of God into perfect harmony, never into division. Kay same ramanggod ang author, no? Same mind raman, the Holy Ghost. Okay? The following quotation plainly shows that only inspiration, a man called of God, can declare the truth in nothing but the truth. So gisgutan na siya sa 2 AC number 3 tsaka 4, page 12, paragraph 5. So, gi-open in close parenthesis, only inspiration, a man called of God. So, naagyo'y tao. Dili pwede, nga ang inspiration sulat. Sulat lang. The pen of inspiration. So, dili po sulat lang, kundi ang inspiration, the same, constant, the same, yesterday, today, and tomorrow. So, naagyo'y siya'y tao. Muna gitawag na living spirit of prophecy. Okay? Ingon dere sa nganong kinahanglan og tao, nganong kanang ang inspiration manggod ang Holy Ghost ang iyang pamaagi sa tao. Okay, ingon dere. Consequently, they were left the spiritual darkness. And as they privately, without inspiration, interpreted the scripture, they misunderstood and misapplied even the most simple portion of the word of God.
So kung wala ay inspiration, walay makasabot. Dili maka-explain, dili makasabot bisan pa pinakasimple lang na parte o portion sa Word of God. So kinahanglan na siya. Okay. Darita. Ingon dere. Sa Answerer 52, Answerer 152. Thus every true followers of Christ ang matag tinuod nga sumusunod kang Kristo is inspired is on his own lot to interpret o sa Barhotep nag-interpret, another to study, no? Still another to teach, and yet still another to discern, and all to act and to sacrifice for his sake. So dili lang mag-interpret kundi mag-study, napoy teach, so naay to discern, mao na siya. So kining passages wala ni siya muundang. Ang interpretation lang ang nangundang kay the last interpretative prophet walay lain kundi si brother Victor Tasio Hotepra. Wala nagyoy mo sunod pa nga mag-interpret pa. Ang sa ato study, still another to teach, ang ato to teach, and yet still another to discern, and all to act and to sacrifice for his sake. Mao na lang ang nahabilin sa ato. Oo. So, kung wala inspiration, dili gyud ta makapadayon, di gyud makapadayon kay ingon sa kuan the same the inspiration, the ways of inspiration, the same are constant, the same yesterday, today, and tomorrow. Okay. Derita. Okay? Okay. Tatawan na to na. So, dirita. Sa 2TG 45.8 paragraph 3, mauni ang giingon. The science of process finds close analogy in that of the universally used electric current. So, gihalimbawa ni Brother Hotep na sama sa kuryente. Electricity goes into action only when the wire, the positive, comes in contact with the ground wire, the negative. So positive live wire o gitawag na ground wire, the negative, ang live wire amo na siya, ang positive amo na siya. So it is that the church contact with God's chosen instrument, the ground wire, fused to the Spirit of God, the live wire mo na Spirit, which another represent the positive and the negative, is what electrifies the church and thus opens the line of communication between the church and heaven. So gumugamit yun og positive wire og negative wire. Ang positive mo na siyang Holy Spirit o ang negative mo na siyang ground wire na tao. So, nagyoy line of communication. Mao na siya gamiton gyud na ang living spirit prophecy or gitawag nga spirit of prophecy, active yun na siya. Dili pwedeng inactive kay the ways of inspiration are constant, the same yesterday, today, and tomorrow. Okay? So, naagay positive, negative sa wire, no? Para mahimo siyang electricity. But pasabot ang suga, di na siya musiga kung walay power o walay switch. Kana. Bisa may ana. So, negative, positive yun na siya. Okay. So, darita. Mao gihapon ang gisulti diri sa volume 11 sa SC. Symbolic Code number 8, volume 11, page 5. Ingon dire, without the heart, nothing lives. It is the heart that keeps one alive. And therefore, the heart of the earth must be that which keeps the earth alive.
Therefore, the heart of the earth is God's truth, His people, and the Spirit. So, tawag yun. No? Without of these three components, I tell you, the world would not now be existence. So, dili gyud mawala ang tao. Okay. The truth alone is dormant, but when the truth, the Bible, yes, is combined with people in the Spirit of God, then there is life in the earth. Yes, to repeat, Bible truth alone is dormant. With people, it is active. It is the combination of these three that makes up God's church. So, sa God's church na ay combination tulo. Mauna siya ang kamaturan, ang tao, no? O ang gitawag nga kanang spirit. So, muna siya na buhi, ever-living church. Dili pwedeng ever-living church sa matag panahon na buhi nga iglesia kung way buhi nga instrumento, kung walay inspiration. So, muna siya ang importante. Karon derita, kining Zechariah 4, para mag-continue ang suga na agay oil na makonsume ang spirit of prophecy o kana nga oil, ang hingkuha og oil ana ang duha ka golden tube. Golden tube kanang nay araw diha. O gisgot na siya, nagisgot na kang Sister Ellen G. White o kang Brother Hotep. Si Ellen G. White nagkuha sa Old and New Testament gibutang sa huli sa Spirit of Prophecy. Si Brother Hotep hingkuha og interpretation sa Old and New Testament gibutang sa Spirit of Prophecy. Parehas ra sila. No? Ingon dere, the importance of the living spirit of prophecy. Gaon sa kaimportante ang living spirit prophecy? Importante. Kay siya man ang authorize nga magkuha og word sa Bible og ibutang dito sa golden bowl. So muna siya ang kaimportantihan. Kay si Judas at si Silas, samtang sila sa ilang panahon, sa panahon ni Pablo, kanang naa sila'y being prophets also themselves. Og ingon sa komentary sa Acts of the Apostle 203, paragraph 1, Silas, Paul's companion in labor, was a tried worker, gifted with the spirit of prophecy. So, gifted sila with the spirit of prophecy. Kay kinahanglan ni, ang spirit of prophecy, kinahanglan ni siya maggamit sa tao kung kinsa ang gi-inspired sa Ginoo sa inspiration. So muna siya. So derita sa track 6 ingon dere, throughout these pages the spirit of prophecy has by the prophetic word proved itself invulnerable to attack. It has vindicated itself not as a voice beginning with Moses and ending before John the Baptist, but as the ever-living testimony, beginning with creation. So nagsugod di ay sa creation, wala magsugod dito kang Moses o nagtapos kang John the Baptist, wala diling ato, kundi ever-living testimony, beginning with creation, so gikan siya sa creation, and continuing with the patriarchs, Enoch, Noah, Abraham, Isaac, Jacob, then with the prophets, next with the apostles, and finally with the messengers of the Lord in our own day and on. So dili siya matapos kay ang prophetic office, gift of prophecy or spirit of prophecy mismo nang isgutan diha. Gikan siya sa creation hantod sa mga patriarchs, kang Enoch, kang Noah, kang Abraham, kang Isaac, kang Jacob, og sa mga propeta, og sa mga apostles, og sa mga mensahero sa Ginoo in our own day and on. So,
kung karon og sa umalabot kinahanglan gyud ang living spirit of prophecy or spirit of prophecy under sa inspiration. Dili gyud na didto pa sa kingdom. Kay mo man pagtuon sa uban, sa kingdom ra daw siya ma-active, no. Karon, kinahanglan nato masabtan. What is the living spirit prophecy and who alone has it? Kinsa man ang nakabaton ani? Walay lain gyud sa tanan nga mga nag-angko na dividyan ang makahaom ra gyud ani ug ang may prinsipyo lang ani walay lain ang Bayesian Association. Bayesian Association na gyud ni. Naagyon na siya sa remnant. Ngano man sa remnant manggod pag may isgutan ganing remnant ang nahabilin gikan pa sa original. Sa history manggod after sa knockout blow sa panahon nila pagkamatay ni Barhotep na ay prophecy si Barhotep sa White House Recruiter page 33 na moabot ang knockout blow. So gigamit si Sister Florence, Sister Hotep, gigamit nga sa knockout blow o kauban niya. So niadtong 1959 mauto na scattered abroad ang original Davidian, ang grupo ni Barhotep og nag-reorganize si Brother Bingham kay sa panahon ni Sister Hotep ang nagkontra ra gyud ato kadtong editor ni Brother Hotep na si Brother Martin James Bingham moto nagsulat siya that kanang educator ministry. So mao to na scattered abroad. So ingon diri and have the living spirit of prophecy, the spirit who dictated the scripture, who has led God's people into all down through the ages, and who still is. So ang tagaan, ang musunod sa upis ni Barhotep sa living spirit prophecy or spirit of prophecy, wala gyud lain ang Bayesian Association. Kay same ra siya og faith pagtuo gikan pa sa panahon ni Barhotep og sa atong panahon karon. Ngano man ang mga dili parehag pagtuo majority ngay karon kauban sa Waco headquarter makasusubo lang kay dili wala sila nagkapot sa original teaching gikan pa sa Barhotep. Daghan kay pamaagi bisan sa constitution sa nang gitawag na constitution wala na magsubay. Bayesian pasture ra gyud ang nagsubay sa Davidian Constitution. Kanang gitawag nga Leviticus of Davidian Seventh-day Adventist sa Constitution. Dili pwede mag-function ang usa ka association na walay constitution. Dili pwede. So ang remnant kay pagka-dissolve ana ang association na kanang association, ang sunod ana nag-reorganization walay lain sila ang Bayesian Association og siya gihapon ang nakarehistro og nakasunod sa gitawag nga gisulti sa konstitusyon sa Davidian na Davidian Seventh-day Adventist Association. Wala gyud laing nakarehistro ana. So natay pagtuon ana. So ingon diri ang remnant gyud mao na siya have the living spirit prophecy, the spirit who dictated the scripture na agyoy tao sa association nga i-inspired sa Ginoo to explain, to teach. So mao na siyang importante diha. Okay? Direta sa tracks. So naagyoy gitawag nga only true inspired channel the spirit of prophecy? Question. Okay. So, ato na nang gibasa ganina, mao ni siya sa track 647 paragraph 1 direta sa TG, ingon diri sa TG, since it now is clear as sunlight that the ever unfolding inspired interpretation of the scripture is the ever-living spirit of prophecy. Word, ever-living spirit of prophecy. Ang tao, sa panahon ni Barhotep, siya yung interpretative prophet. Siyempre, pagkamatay ni Barhotep, sumala sa rad, na-quiescent siya ba ang spirit of prophecy. So, para magpatuloy, ma-re-manifest,
kinahanglan na maay musunod niya. So ato na basahon unya. Ingon dere, ang spirit prophecy, the eyes of the church at work. So magpadayon na siya. Ang wala lang magpadayon ang interpretative prophet, pero ang gitawag nga teaching prophet, wala na siya maputol. Okay? So ingon dere, karon naay teorya majority sa Davidian ngayon na ang living spirit prophecy o spirit of prophecy dito pa sa kingdom. So ingon diri sa TG volume 1 page 10 page 27, ingon diri, the builder's failure to continue with the work and to bring revival and reformation before Haggai and Zechariah were called to the prophetic office, and their success after God through the prophets took over perfectly demonstrates that without the living spirit of prophecy in the midst, no revival and reformation effort can succeed. That is why they all heretofore have failed. Ngano di ay? Kay kanang ang ilang kaugalingong pagpaningkamot para mabuo ang temple, wala gihapoy nahitabo. Ngano man, nagkalisod sila kay wala nila gi-recognize ang prophetic office sa gitawag nga living spirit of prophecy. So karon wala pa man mahuman karon ang revival and reformation. So dili mahimong succeed o success ang revival and reformation without the living spirit of prophecy in the midst. No revival and reformation efforts can succeed without the living spirit of prophecy. So kung dito pa ma-activate ang living spirit of prophecy kingdom, so but pasabot ang revival and reformation dai sa ato. Karon humanan no. Kasalukuyan ang revival and reformation to change ideas, habits, and practices. Reorganization. So, dili daita mahimong makalampo sa buluhaton sa revival and reformation without the living spirit of prophecy. So, padayon. Mao gihapon, paragraph 2. That without the living spirit of prophecy in our midst, there can be no success in any revival and reformation. And that the sooner we know it, the quicker we shall achieve our goal. So kinahanglan di ay sa atong in our midst na ang living spirit of prophecy. Kay ngano, there is no success in any revival and reformation without the living spirit of prophecy. Kaso nga la, ang makasusubo, majority karon sa mga Davidian, ang ilang pagtuo na ang revival, ang gitawag nga living spirit of prophecy, dito na daw na sa kingdom ma-activate. Pero ingon diri, that without the living spirit of prophecy in our midst, there can be no success in any revival and reformation. So dili gihapon ma-success ang revival and reformation kung ang atong pagtuo didto pa sa kingdom ang God, success na ang revival and reformation. So kinahanglan nato tuuhan ang prophetic office na ang spirit of prophecy, ang inspiration are constant, the same yesterday, today, and tomorrow. Kay kung without the living spirit prophecy in our midst, there can be no success in any revival and reformation. Di gyud ta mo success. Kay nga naman, ang revival and reformation ingon dere sa 1SM 128, a revival and a reformation must take place under the administration of the Holy Spirit. Pangutana,
Kung dito pa sa kingdom na siya, ang living spirit prophecy, pangutana, nabubuan na bata sa balang espiritu. Kaya ang revival and reformation must take place under the ministration of the Holy Spirit. Wala pa man ta kadawat sa ulahing ulan. O kasalukuyan paghihapon ang revival and reformation. Wala pa man na nahuman ang buluhaton sa revival and reformation. So wala pa, ingon sila, dito pa daw ma-activate. Majority gyud sa halos mga Davidian ngayon. Nagtuo sila, ang mga leader, na dito pa gyud sa kingdom mahitabo ang living spirit prophecy. So, kung atong balikan, wala pa ta mabubuan sa balang espiritu, ang revival and reformation, wala pa mahuman, kay wala pa man ma-purified ang church. So, ingon diri, a revival and a reformation must take place under the administration of the Holy Spirit. Revival and reformation are two different things. Revival signifies a renewal of the spiritual life, a quickening of the powers of mind and heart, a resurrection from spiritual death. Reformation signifies a reorganization, a change in ideas and theories and habits and practices. Reformation will not bring forth Kaya mo matanggal. righteousness. Naali sa akong kuan di mo matanggal. Ako lang din. Sa ko niya. Sige. Dili siya makita ng iba kay nay nag-ali ba? Dili ang kanang video, ikaw ang video ni mo icons na i-hide. Dili na siya sige lang. Di man na maglisod ko na niya pero okay ra. So, ingon diri na kanang kinahanglan ni sa ato ang kinang gitawag nga living spirit of prophecy, no? Ingon diri sa kuan siya sa Zechariah 4 ni. Ingon diri sa 1TG volume 1 number 14 page 20 paragraph 1. The symbolism therefore points out the system mga pamaagi, sistema which heaven has ordained for dispensing the word of the Lord to His church, that the spirit of prophecy at work is the only remedy against isms in the church and in the world. So, mga tudlo ba? Mga turo? Mga pagtulunan. So, ingon diri, that spirit of prophecy at work is the only remedy. So, ang pangutana, na-remedyo ka na ba? Wala na ba'y sakit ang church o ang kalibutan? Kung dito pa sa kingdom, ma-activate ang living spirit prophecy, ang spirit prophecy? No. Gingon dire na ang Zechariah 4, mao na siya ang perfect na system which heaven has ordained for dispensing the word of the Lord to His church, kaya wa pa man ma-purified ang church, that the spirit of prophecy at work is the only remedy against isms in the church and in the world. So kinahanglan karon kay naa man sa ato karon ang gitawag nga revival and reformation atong gina-preach sa church, tapos ang iglesia wala pa ma-purified, so kinahanglan nato ang living spirit of prophecy or spirit of prophecy. Okay? Ato nang kuanon. Ingon dire. Therefore, the former is none other than the writings of the spirit of prophecy. So, ang former mawala daw laing meaning, mao na siya ang sulat sa spirit of prophecy. So, kung siya nagsulat, ang spirit of prophecy. So, if the golden bowl, yung bowl, is that which contain the inspired interpretation of the scripture or the writings of the spirit of prophecy. Sino yung sulat? Spirit of prophecy. So, lahi ang nagsulat sa sinulat. So, gitawag na siya spirit of prophecy means tao. Dili ang libro. Ang spirit of prophecy, siyempre, nagsulat og libro, gitawag po siya spirit of prophecy. Ang inspired, ang tao nga nagsulat sa Bible. Ang inspired, ang tao nagsulat sa spirit of prophecy. Ang inspired, nagsulat sa rad.
ang tao ang inspired. The Bible is written by inspired men. So, ang men diha, mauna siya ang inspired sa inspiration sa spirit of prophecy. Mauna siya. Ingon dere. Hence, it is none other than the published work of the ever-living spirit of prophecy, the inspired interpretation of the scripture. The bowl, ang container, ang tasa, the container of that which the pipes interpreters place therein can the writings of the spirit of prophecy. Kaya ang tao, Imhotep, giguide siya sa inspiration, gitawag siya ever-living spirit of prophecy or spirit prophecy, nagsulat siya og rad. So ang rad, ang interpretation giyang gibutang dito sa gitawag nga bowl. Kinsa nagsulat? The writings of spirit of prophecy. O na siya. Okay. Mao di dire. Karon kay kinsa man magmanifest ang spirit prophecy? Ang tubag sa porter. Unsang association karon ang nagtuog porter? Wa nagyudlain. Ang Bayesian Ragyod Association ang nag-recognize o nagpadayon sa teaching ni Imhotep mahitungod sa porter. Sama na siya. There is a 1TG Volume 1, page 2, number 2, page 19, paragraph 4 mo ni. Only those who gain entrance through the door and to whom the porter, open and close parenthesis, the one through whom the spirit of prophecy is manifested, opens are the authorized shepherd whose voices God's sheep heard. Subot pasabot, ang porter, diha magmanifest ang spirit of prophecy sa porter. So walay laing Davidian sa tibok kalibutan nga naay porter Bayesian Ragyod Association. Mauna siya. Kay ngano, kining ang pagtuo karon sa halos tanan nga mga Davidian, ang porter, si Brother Hotep ang last porter. Bisan basahon nato ang tibuok rad, wala gyud magsulti nga si Brother Hotep ang last porter. Si Brother Hotep, prophet, president. Ang president dito na masakuan sa porter. Ang president porter na siya. Kamo si Brother Hotep sa iyang panahon, prophet at president siya, prophet ug porter. Pero dili tanan nga kanang gitawag nga porter prophet. So, ang usa ka association dili pwede na walay president o ang president mao na siya ang porter. So, ang porter wala natapos kay Imhotep kundi ang basta na ay association, na ay headquarter, dili pwede nga walay porter. So majority karon sa mga Davidian walay porter. So atong padayonon pagbasa kung asa man gyud kutob ang porter. Ang porter ba ay natapos pagkamatay ni Imhotep? Ang tubag no. Atong basahon karon. So ang porter di ay diha magmanifest ang spirit of prophecy ug siya pod ang mag-authorize sa mga shepherd whose voices God's sheep heard. Now, here. Okay? So, ingon diri, here the student of present truth will note that by this illustration, Christ point out that the only shepherds that he recognizes as his are those to whom the porter opened the door. So, ang porter, parehas na siya sa establishmento ba? Halimbawa, sa mga mall, sa mga SM mall, ang bulhaton sa porter is to inspect. Bago ka makasulod sa usa ka mall, iya unay inspect ang imong bag, kung unsay tingalig unsay naa diha. Kung makapasa ka sa requirements sa inspect sa porter, so buksan na niya ang pinto, tapos makasulod na ka. So before ka makasulod sa usa ka organisasyon na ay porter, na ay mo-open, na ay mo-invite you to them in or
to open the door. Ang porter ang in charge ana. So kanang porter diha magmanifest ang spirit of prophecy. Ingon dere. To whom the porter opened the door and invites them in, the student will also note that all other are branded as imposters. Kung walay dili ta mag-recognize sa porter, walay dili magmanifest ang spirit prophecy, maputol or dili matuman ang gisulat sa rad. And the sheep that hear the false shepherd's voice, he declare are not his sheep. So dili gyud akong sheep. Ingon dere. To him the porter openeth, and the sheep hear his voice, and he calleth his own sheep by name, and leadeth them out. The porter, the one in charge, opens the door only to those who have complied with the requirements for admission. In other words, the Lord is plainly telling us that no one may dodge the porter's inspection. So wag yung makalusot ana inspection. So porter na siya kay kung ang association karon nag-ingon na naa sila headquarter na association tapos walay porter, dili na siya tinuod nga association. Kay ang tinuod na association na agyoy porter, na ay president. So wala gyoy kanang nagsulti ang rad na si Barhotep ang last porter. Okay. Karon, dirita. Sa track 3, tinaw nag-explain diri mao ni. Upon finishing his sowing of the good seed, si Christ man ang nagtanom sa good seed, the Son of Man left his house. So, ang Ginoo milakaw na, kuha na sa langit, and gave authority to his servant. Paglakaw sa Ginoo nato sa langit, iyang tagaan og ang iyang otoridad, ang iyang mga sulugoon, mga servant. To every man his work, and commanded the porter to watch. So gihatag niya sa porter na siya ang watcher, siya ang watch. Mark 13:34. Karon na, samtang nagsagol pa ang wheat and tares. So karon, wala na ba wheat and tares karon? Wala na ba? Puro wheat na ba? Wala na ba chop karon? Chop among the wheat? Wala na ba tares karon? Naa pa. So samtang naa pa wheat and tares karon, kuminggil na ay porter. Kanus aman mawala ang porter atong basahon. Ingon dere. Sa Simbolikod Volume 1, number 3, page 4, paragraph 4. Christ has further illustrated this incident in the parable of the Mark 13:34. For the Son of Man is as a man taking a far journey who left his house. So, far journey dito to pag-adto niya sa langit, pagbalik sa langit, and gave authority to his servant and to every man's his work, and commanded the porter to watch. After a long time, open and close parenthesis, from his ascension, so gikan sa iyang pagsaka, to the purification of the church. Kanus agani matapos ang bulaton sa porter, gikan sa pagsaka ni Ginoo nadto sa langit, pagsugo niya sa iyang mga servant o sa pagsugo niya sa iyang porter, from long time, from his ascension to the purification. Pangutana, na-purified na ba ang church karon? Kay dili na kinahanglag porter? Wala pa ma-purified ang church karon. So kanus mawala ang bulaton sa porter from his ascension to the purification of the church. The Lord of hosts, the Lord of those servant cometh and reckoneth with them, Matthew 25:19. Consequently, the period of his absence ends at the purification of the church.
So, hanggat ni wala pa na purified ang church, naa siya'y porter. Kay matapos lang ang buluhaton sa porter, kung gikan sa pagsugod sa iyang paglakaw, pagsugo dito sa mga apostoles, hantod sa pagpurify sa iglesia, diha lang mahunong ang porter. So, karon ang association nga wala na mag-recognize sa porter, walay president kundi vice president lang, dili na tinuod nga association sa Ginoo. Kay ang tinuod nga association sa Ginoo ang remnant mo recognize sa porter na ay president, na ay porter. Majority karon sa tanan, halos tanang mga Davidian, walay president. Dili sila mag-recognize president, pero magparehistro, ibutang ang president. Dili lang ipaila sa ilang mga membro sa mauna. Okay? Ang buluhaton ay sa porter, gikan sa pagkayab ni Kristo, hangtod nga ma-purified ang iyang simbahan. So, kung wala pa ang purification of the church, na ay porter sa iyang association. Mauna siya. Okay. President na siya. Okay, padayon. Mauna na siya nga giingon sa Isaias 8 versikulo 16 na to bind up the testimony. So ang mag-bind up sa testimony, walay lain ang besyan. Walay lain ang bind up. Kay mao lagi ang atong gikuan kanang tulo ka ang revelation, interpretation o bind up. So ang bind up sama na siya nag-ani kag humay, ang imong mga gipang-ani imo gipambutang didto sa mga gilid, og tapos na ay tao nga pangkuhaon nimong giani, usahon niya, ibay niya, higto niya, usahon niya. So bind up the testimony. Sa Bisaya, patiki ang kamaturan. Seal the law among my disciples. A disciple is one who follows Christ on and on by in divinely revealed truth, which he accepts not because others do or do not, but because the Father which is in heaven has through his Spirit personally convinced him of it. Matthew 16:17. Because independent of what others do or say, he is personally persuaded by the Spirit. So ang tinuod ay na disciple sa Ginoo na nagsunod kang Kristo on and on in divinely revealed truth, mao da itong mga tao nga naagyud siya ay personal na desisyon na kung dili siya mudawat kay dawat ang uban. Wala siya midawat kay wala midawat uban, kundi personal gyud, individual gyud siyang nakasabot sumala sa pagdikta sa balang espiritu niya. So mao na siyang tinuod, no? And the testimony is his living word passed on by his chosen and spirit-filled messengers. So mao na siyang pinasulat. Ang chosen and spirit messengers nagrepresent na siya kang Brother Hotep pag kang Sister White na nagsulat sa testimony. So, si Brother Hotep ug Sister White nagsulat sa testimony, si Brother Bingham ang mag-bind up the testimony. The spirit of prophecy at work. Opening close parenthesis 19:10, hence to bind up the testimony among his disciples is to confirm the spirit of prophecy among them. Amot masabot sa confirm. Unsa man tong kuan ba? Yung siya, kumpirmado tinuod. Kinsa amo confirm? Ang nagsulat, halimbawa, ako ang nagsulat sa testimony, ako mo confirm na ang akong sinulat, kumpirmado tinuod. Dili. Halimbawa, si Sister White yung sulat sa testimony. Ang mag-confirm anak, kinsa man, si Sister White ragihapon, mayon siya, nakumpirma na ako, oo, kumpirmado ang akong sinulat tinuod. Dili ang nagsulat ang mo confirm. Kung si Sister White nagsulat, si Brother Hotep nagsulat, tapos sila ragyapon ang mo bind up, mo confirm, ay dili, walay mo tuo. Siyempre, ikaw gihing sulat, ikaw gihapoy mo confirm, mo approve, ay dili.
si Sister White o si Brother Hotep, sila ang nagsulat sa testimony. Kinsa man ang mo confirm. Ang bot pasabot na confirm, mo na siya ang ingon diri spirit of prophecy at work. Hence, to bind up the testimony among his disciples is to confirm. Bot pasabot ang nag-bind up sa testimony na sinulat ni Sister White o Brother Hotep ang mag-confirm. Na mo ingon, okay ba, unsa man tong at kuan, kanang basahon, unsa man na, tinuod ba na? Kumpirmado. Confirm, brad. But pasabot ang mag-confirm, dili ang nagsulat sa spirit of prophecy. Dili Sister White o si Brother Hotep, kundi ang nag-bind up. Iyang na-confirm na tinuod ang testimonya, ang mga sinulat ni Sister Brother Hotep, o gi-bind up kay kumpirmado man na tinuod. So, mauna siya. The spirit of prophecy. Kasi pag-plaster siguro, no? Ha? Unsa, brad? Binding up is pag-plaster. Pag-plaster ba siya ba? Kumbaga, ingon dere, hence, to bind up the testimony among his disciples is to confirm the testimony, the spirit of prophecy. So, makumpirma siya, ang nag-confirm, ang nag-bind up. Nagkumpirma. So, karon, adayon. Ingon dere. So, here is God's simply remedy for His people. They should cease listening to soothsayers. They should instead hear what inspiration has to say. They should study God's Word for themselves with the aid of actually inspired teachers of God. So, unsaon nato ma-detect ng atong paminawan na maghatag study, inspired teacher. Ang tubag kung ang teacher o kana nga teacher ang iyang gianiban nga association na ay porter. Makasabot lang ta nga kana nga teacher inspired kung kana siya ilalom sa usa ka headquarter nga ang pagtuo sama sa pagtuo ni Brother Hotep. Kay nga naman, ang teacher na nagtudlo ana, inspired kay ang nag-inspect niya, ang nag-inspired, ang nag-approve niya, ang nagpili niya ang porter. Nga naman, tanawa rin ha, akong balikon gamay. Ang nag-authorize niya, ang porter. So, tanang mga worker sa ubat ibang association sa Davidian, walay nag-approve anak nila. Kay nga naman, wala man sila'y porter. Ingon dari, the porter, open and close parenthesis, the one through whom the spirit of prophecy manifested, opens are the authorized, the ship. Ang teachers manggod, i-authorize na siya sa porter. Siya ang mag-authorize, anak. Mo ganyan pangutana, Brad, kinsa may nag-authorize nimo? Wa man mo'y porter. So, ang porter ang mo inspect o mag-authorize sa mga worker. So, sa unsang pamaagi na kana siya inspired teacher kung nisunod siya sa constitution. Kung misunod siya sa pamaagi sa sinabi na rad na ang porter wala natapos pagkamatay ni Brother Hotep, kundi ang porter nagsugod sa pagkayab ni Kristo o sa pagmatapos siya sa purification of the church. Mauna siya ang bulaton sa porter. Okay. So, ingon dere. Sa 1TG number 42, page 19. Although God anciently permitted the people's teachers, ang teachers gihapon, ang inspired teachers, ang ang kategorya ana prophets gihapon. Pero wala ta mag-ingon na bawat teachers prophet. Kundi teacher ta, worker, dili ta mo ingon na prophet. Pero ang rad nag-ingon. Lahi man ang ako mo ingon, halimbawa mo ingon ko, Brad Miguel, kay balo ka ba? Propeta ko? Di gyud ka mo tuo, oy. Pero kung moingon gani ang rad na ang teacher's prophet na siya, kaparihan na siya sa title prophet, mutuo ta na.
Pero kung ako mismo mayin ko sa akong galingon, kay balo ba mo mga igsoon, teacher ko, prophet ko, wag yun mo, di mo gumutuo kay ako man, gika man sa ako, dili man ko kuan, authoritative. So ang ingon dire, although God anciently, ngadtong unang panahon, permitted the people teachers. Open and close parenthesis, ang teachers, prophet. Ano man? Halimbawa, tagaanda ka, Brad Miguel, og example. Pag ang tao mo iskwilag abogado, pag graduate na niya, unsa siya? Pag mag-eskwela, ha? Pag ang tao ba mag-eskwela og abogado, unsa siya pag graduate niya? Abogado. Pag ang tao mag-eskwela og pagka-doktor, pag graduate niya, engineer ba siya? Dili oy. Pag mo eskwela siya og doktor, pag graduate niya, doktor siya. Dili siya mahimong engineer. Pag ang tao mo eskwela og schools of the prophet, mo eskwela siya sa schools of the prophet, pag graduate niya, engineer ba siya? Kung mo eskwela ang tao sa schools of the prophet, siyempre mahimo siyang prophet. So mao gihapon, no? Ingon diri, ang tao na teachers, open and close parenthesis, prophets, to be pushed into a corner, abused, and slaughtered. He will permit no longer, ang Ginoo dili na mosugot ato, na ang mga teachers, nag-isgutan niyang open and parenthesis prophet, abused and slaughtered. He will permit it no longer, di na siya mosugot. The eyes of His people to see their God-appointed teachers as they are brought into the front. So sa atong panahon di ay, mga teachers na lang. Mga teachers na ang kategory gihapon as prophet, nakuha gihapon nila ang name prophet atong ipadayon. Ingon dere sa Shepherd's Rod, Book 2, page 15, paragraph 3. Nani? The term prophet, ang terminology, ang term na prophet, as used in the Bible, gigamit siya sa Biblia, is employed to designate men and women engaged in a wide range of service in connection with the work of God. So, connect ka dito sa work of God, sa bulaton sa Ginoo. So, gigamit siya ang term prophet sa Biblia sa mga tao nga employed to designate men and women engaged in a wide range of service in connection with the work of God. Some of these never uttered a prophecy as term as generally understood. Some were used only for a special occasion. Ang uban, gitawag siya nga prophet, pero wala siya ay propesya. Nagsulat lang siya. Ang uban, gigamit po only for a special occasion. Others for a long service of years. Ang uban, dugay. No? Next. In the highest sense, ingon diri ha, the prophet was one who spoke by direct inspiration, communicating to the people the messages he had received from God. But, ingon diri, but the name, unsa nga name? The name prophet, the term prophet, but the name was given also to those who, though not so directly inspired, were divinely, sa education, page 46. Tas gikot na ni Barhotep sa Shepherd's Rod, Book 2, page 15, paragraph 5. Nakadtong name na prophet o term prophet was given also to those who do not so directly inspired, were divinely called to instruct the people in the works and ways of God. So kadto day mga teachers, gihatag gihapon sa ila ang pangalan na prophet, ang term na prophet. Dili siya, ingon siya diri, not so directly inspired, but the name was given also. Kuan siya, kumbaga teachers ang kategory niya, pero
asama siya sa prophet. Kaya, ingon diri na ta, Brad. Kung mamatay si Sister White, o kung mamatay si Barhotep, ang tawag ato, Brad, quiescent. How the spirit of prophecy became inactive. Answerer chapter book 3 page 60 paragraph 2. Ingon dere. Upon the death of Sister White in 1915, pagkamatay ni Sister White sa 1915, the gift of inspiration, the active spirit of prophecy became quiescent, no longer manifesting itself for a time. Subot pasabot ang inspiration, ang living spirit prophecy o spirit of prophecy became quiescent pagkamatay ni Sister White. So, with the church thus cut off from the very source of its life, as was the Jewish church from the death of the prophet Malachi to the rise of John the Baptist. So muna siya ang pagmanifest. How could it maintain its vitality and growth? Hence, now as then, there was followed the same inevitable spiritual malnutrition and deformity, accompanied with, di na ko makita no ban, accompanied. Long time. Okay. So, but pasabot, ma-quiescent ang inspiration, ang active spirit prophecy kung mamatay ang instrumento. So, kung magpadayon to, di ay mahimulambo, nga naman, spiritual malnutrition and deformity. So, kinahanglan yun na naay mo padayon ato nga gitawag living spirit prophecy o spirit of prophecy. Ang active spirit prophecy become quiescent. Karon, ingon rin, sa 2TG, number 10, page 28, paragraph 2, nag-ingon, that the prophetic gift in the Seventh-day Adventist Church, open and close parenthesis, through the medium of which the church was brought forth in 1844 and nurtured and preserved the 7 decades, ceased its manifestation in 1915. So pagkamatay ni Sister White, and was not re-manifested until 1930. So kinsa ang gigamit sa Ginoo para ang spirit of prophecy ma-active ni adtong 1930. And that this sensation and this re-manifestation, Sensation. Cessation. Cessation, pag-undang, and this re-manifestation are parallel by the cessation of the prophetic gift of the Old Testament and the re-manifestation of it in the New Testament. So naagyoy mo activate o para ma-active ang spirit prophecy. So pag 1930 didto na nahitabo. So mao na siya, Brad, na importante kaayo ang gitawag nga spirit o living spirit of prophecy. Importante kaayo nga atong masabtan ang spirit of prophecy. So dirita sa kuan. Okay. Okay, dire. Ato ning basahon. Wala na ko ning mabasa ganina, pero ato ning basahon. Dire. Inspiration consequently is not limited in its manifestation to man alone. And sacred history reveals that either it is limited to vision, or dreams, or in direct communication, direct face-to-face conversation,
with divine beings or to any other form of expression. Rather, it comes in diverse manners. Thus wise, God at sundry times speak in time past unto the fathers. So, gingon sa kuan. So, dili nato siya tagaanog limitasyon. Sa vision lang, sa unsa pa na diha. So, ang Ginoo ang kuan na. Okay? So, mo na siya na kita pod nagtuo pod ta na kanang ang two golden pipes, muna itong pagtuo na ang two golden pipes, mauna siya ang interpreters. Sister White, dili siya visionary prophet. Naa siya small portion sa vision. Pero Sister White o Barote, parehas man na sila nag-interpret sa two olive trees. The two golden pipes, God's inspired interpreters, store the golden oil into the golden bowl, Spirit of Prophecy publication. So, mo na siya. Si Birmingham, wala diha. Naa si Birmingham, naa siya diri sa inspiration, pero naa siya sa tube. Ang karon sa ato, sa ministry na to karon naatay sa 7 pipes. Nag-bind lang siya. Nag-bind lang siya. Wala siya sa 2 pipes. Okay, ang kuan manggod ana, ang ila manggong gipakalat nga balita na nag-claim kuno ta nga si Birmingham usa sa dito sa tubo, wala. Kundi ang two golden pipes nagrepresent na gyud na siya sa interpreters, Sister White Barhotep, og naa naman ta karon, wala naman ta sa two golden pipes, na naman ta sa 7 tubes sa ministry naman ta. So mauna siya, Brad, ang atong pagtuon mahitungod ana nga inspiration. Ang na lang ko, Brad, Kwan, ang Ginoo active siya, guide siya. So nag-guide siya sa ministry niya, Brad. Tapos ang mga teachers diha ang nag-authorize ana ang porter. Nga kung tanawin ko ang kinikwan ang teaching ka. Di anam ko magkuhan, okay, sa inspired. Sa teaching. Tsaka, atog yung... Ako nagkuhan, kinisya na. Lagi, oo. Tama. Sa kuhan yun, wala, dili man tamutan-aw kung kinisya abtik yun si kaayo, kinisya na, tanaw ta sa teaching, sa quality sa teaching, kung kana siya wala ba mi kuan sa kuan. So mao na siya, Brad, ang inspiration, kung without inspiration manggod dili ta mahimong true Christian. So ang inspiration nagpatuloy na siya, although makwisin pag mamatay ang ginamit, pero pag naa ang president, ang grabe nga ang grabe nga inspiration siguro ito pagbubus ng spirito nun yan, nawala ng buto. Oo. So karon ang Ginoo karon naata karon sa gitawag na ministry sa Golden Bowl at sa Karaya po nata sa 7 tube to didto. Mga ang tube manggod represent teachers, no, mga teach tayo nato nata karon sa teaching, gitawag siya teaching prophet, no, nag-teachers na dito. Mao na siya na nasa ministry ta, o kana nga ministry dili mawala diha ang porter. So atong tun-an sa sunod kanang the work of porter, ang trabaho sa porter. Nganong gikinahanglan ang porter sa usa ka established na association, nganong kailangan ang president, no, nganong ang porter kay matapos manggod ang bulaton sa porter sa purification. Disagree ko kanang vice president lang. Lagi. I mean, si Kuan, patay naman to. Lang. Lagi. Patay naman to siya. Parang spiritism po. Kanang kung moingon di ayang inyong, si sa president niyo? Vice president lang? Vice president lang. Dili gyud kay lagi. Ako wala magugo. Kung itagaan mo role or position ang patay,
Oh, lagi. Dili na inanay. Dili dili naman kuha na, dili naman na siya makuha sa Isa inspiration, Brad. Isa wala writing. Isa ko kaagyan. Oh. Dili di siya. So amen. So mo na siya, Brad, ang atong pagtuon. Patay naman to. Oh, patay naman to. At saka kinahanglan yun na siya ang inspiration. Balik yun na sa umutok pa lang. Si Vice President Raman. Oh. Patay naman to. Ano sa to? Dili man to mawala ang iyang pagka-interpretative prophet. Siya last prophet man siya sa interpretative, pero umoingon ta na karon og sa umalabot walay gamiton sa Ginoo. Ako nasabtan. Although gigamit sila. Pero wala nila masabtan mo tanan. Although nasulat nila wala na na-plaster. Lagi. I believe God will work. Masabtan. Oo. Kaya lisod diya po di maklaro ang mensahe no. Lagi. Pero po tag-Babylon, kaya na-confuse naman ako sa nun eh. Oo. Sama na siya ng atong pagtuon. I believe masabtan ang mensahe. Ang kuan, masabtan kay di maklaro. Kung dili man gud nato masabtan, dili pud ta makabuhat sa bulhaton kung ano nato masabti, di pud ta makapadayon. Kanin maka. Ano to pag sinani yung magtiklaro anis no understanding sana. Lagi. So mo na siya kuan gyapon ana ratana mag-relate tas mabasa sa gahom sa Ginoo sa pulong sa Ginoo kay pulong man ni sa Ginoo. So atong paningkamutan nga atong maaplikar sa atong kinabuhi, mabalaan ta pinagis kamaturan kay mo mangina ang handom sa Ginoo na kita makalahutay, ma-establish kamaturan, madawat na to ang bind up na mao na siya. So maabot ang panahon na kuan yun. So mao na siya. So napakay dugang o pangutana si imo misis. Pangutana kay. Wala na? Hello, ano siya? Hello kay? Naka-silent man siya? Classes. Minaw na ko. Sige. Wala. Naman ako. Okay. Naminaw, hello? Hello? Nakay gusto. Hello. Ha? Nalagay pangutana kay? Wala. Naminaw ko. Okay. Tataw tayo. Ang pulong sa Ginoo dili nimo ingon na dipinsan kay ang pulong sa Ginoo mo dipinsa sa iyang kaugalingon. Makabarog yun ang pulong sa Ginoo sa iyang kaugalingon. So mo na siya ang ato i-preach lang ang moto mo dili okay lang. So dili na to pwede lalisan ang pulong sa Ginoo kay pulong man na sa Ginoo. So mo na siya. Mahimo siyang negatibo sa naminaw. Ang mga debate di ko minaw pang. So explicar lang. Okay lang siguro mag-present ka. Present lang. Kumusta na yun? Okay, Brad. Okay, Brad. Ana. So dito na ko nasabdan kung unsa mga pamaagi sa Ginoo sa pagtawag sa iya propeta, kanang living spirit prophecy, kanang porter, unsa na siya, unsa gyud ang konstitusyon. So tin-aw gyud nga mao gyud ni siya ang plano sa Ginoo sa usa ka association. Nalipay man ko na nakasabot ko sa mensahe. Nabi na sa porter, president, ana. So mo na siya. Daghay ligas sa teaching na wala na ko masabti. Ang unang, kanya na ako kining kon lagi. Vice President Marpin, balik na sa ngortok pa. Mo na siya. Bisan ako sa una ng gapon. So wala na? Isa pala writing, sa ako na lang, di ba? Dili gyud ma-apply ba na naay organization tapos walay president? Tapos ang vice president is to assist. Mo-assist siya. Siya kung ang vice president kung ipadala dito, siya yung mag-act as president. So kung walay president, unsaon niya pag-assist sa kuan? Ang chairman man god, ang but pasabot chairman, mao gyud na ang president, dili na ang vice president. Pero gitawag gihapog chairman bisan vice president. So lisod. So oras diya karon. Oras karon alas 3:13. Ana. Sige, magampo ta. Sige.
ikaw kisa may magampo. Kaya ako nga po ginosa naman. Ulo. Gabi Ginoo sa kaya. Salamat Ginoo sa Diyos. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Salamat. Schedule nyo, Brad, ng study karon. Ang schedule nako Thursday sa gabi. Tuesday o Thursday sa gabi. Tapos napod mi Sabado sa gabi. Tulo ra Tuesday o Thursday taka Sabado sa gabi. Maura na siya. Kay wala Kaya wala mo ko'y trabaho. so unsa ron Wednesday no?